Good morning! Good morning! Happy Sabbath! Happy Sabbath sa lahat mga kaibigan! Ito pala ang buong distrito ni Pastor Dave. Kasi pangatlo namin papunta dito ata hindi lahat ang aking nakikita. Kaunti lang. Kaninang maraming salamat mga young people sa kanta. Okay? I will trust in you. Hindi basta-basta itong aking kaharap ngayon mga kaibigan, mga young people. Kasi ito, super yun. Oh. Hindi lang yun, super pa. Parang Superman. Kanina habang ako'y nakaupo dyan, malapit nang matapos ang Sabbath School. At kumandag kanta na. Ano yung kinanta natin kaninang umaga sa closing song? Ha? I will go with my church. Okay. I will go with my church. Okay. Naisip ko, wala pa yung speaker natin. Wala pa yung speaker natin. Sabi ko, Panginoon, kung hindi dumating o hindi darating ang speaker, at bibigyan mo ako ng pagkakataon, I will say yes. Pero hindi pa ako pupunta doon kay pastor at sabihin yan. Oo. Hindi ko po, ayaw ko pong sabihin na ipresenta aking sarili. Pero nakita mo, pastor, Panginoon, na wala pang speaker. So, nag-closing song na, nag-closing prayer, maya-maya dumating si pastor at yun naman talaga yung plano mo, pastor, di ba? Yung, bakit pumunta doon si pastor? Sabi ko, sige, pastor, muna. Mga young people, yung nandito kagabi, yan. Ano nga po yung acronym na, ilan nga yung acronym ang napag-aralan nyo? Dalawa. Ano nga yung unang acronym? SSD? Teka muna. PTSD. At yung isa? PTG, ha? Ano nga ba yung acronym ng PTSD? Post-traumatic stress disorder. Ano nga ba yung PTG? Post-traumatic growth. Mayroon ba kayong naintindihan sa dalawa na nun? Mayroon ba? Sino nang makapagbigay sa atin dito ng kaunti lang? Ano pong pagkakaiba nito at saan po tayo pupunta dito? Sige. Ano po yung PTSD? Ano po ibig sabihin niyan? At ang PTG? Ano po yung nalalaman nyo kagabi? Sige po. Baka kayong mahiya. Dapat malaman ng taong bayan na wala dito kagabi. At least meron silang maalala naman. Okay? Ang PTSD, please isang volunteer lang, ay post-traumatic stress disorder. At ang PTG, hindi po yan Philippines Got Talent. Post-traumatic growth. Yan people, yung nandito kagabi. Sige. O kuya, sige na. And po, so yung post-traumatic syndrome, ito po yung stress disorder. Nalilito ako sa syndrome. So ito po yung kalimitan na nangyayari sa atin kapag meron tayong naranasan na hindi maganda sa ating nakaraan. At ito yung nagiging dahilan para po tayo po ay matatakot na mangyari ito ulit. Isa naman po, post-traumatic growth from experience na hindi po maganda, nagtuturo po sa atin ng mga lesson para po tayo ilalago. So from that trauma na nangyari sa atin, ito po yung nagiging stepping stone natin para patuloy na lumago sa buhay at maging better version ng ating sarili. Okay. Gets niyo mga young people? Klarong-klaro. So pwede mga kapatid, dalawang tao nakaranas ng parehong sitwasyon, pero depende po sa kanila kung saan sila pupunta.
pwede sa kanila na magkaroon ng stress disorder? Ito'y sakit sa pag-iisip? Or pwede na ito'y kaniyang stepping stone, no? Na ayaw kong magkaroon ng disorder, pero gusto kong lalago. Depende po yan sa inyo. Pero mga kapatid, mga young people, sasabihin ko po sa inyo, ang traumatic stress disorder po, pwede kong masabi na ito ay walang Panginoon. Bakit po? Mayroon kasing solusyon eh. Mayroon kasing PTG. Mayroon kasing growth na you can, instead na pupunta ka sa doon na magkaroon ng disorder, pwede kang makapunta sa isang daan patungo sa ikaw'y lalago. So mayroong solusyon. Ang solusyon is no other than Jesus Christ. At naintindihan natin at nabanggit natin kahapon na ang nakapagsubok ng matinding problema ay si Jesus Christ. Pero instead na magkaroon siya ng stress disorder, ito ay nagkaroon siya ng growth kasi inaccept niya ang will ng Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid, mga young people, teka muna. Diba ang kinanta natin, ano ngayong kinanta natin sa closing song? Closing song sa Sabbath School. I will go. Ako ay hahayo. Papunta po. Saan po kayo pupunta? Ha? Camping. Okay? Ang pangalawa kong tanong, alam niyo po ba kung saan itong nanggaling ang kantang I will go? Saan itong I will go na kanta nanggaling? At bakit mayroon tayong palaging nakikitang I will go na logo? Yan, sa SCLC. SCLC, tapos mayroong I will go. Alam niyo ba? Bakit mayroong kayong I will go na kanta? Walang alam? Ha? I will go. Wala? Young people, mga old people, ay alam mo wala? Ha? Hindi sigurado. Again kasi ang oras pa natin ay 10:47. At least before 12 o'clock, matapos na tayo. Una, gutom tayo. Pangalawa, sobrang init na rin. So kung tatanungin kayo, at least mag-reply kayo, ha? Okay. Alam nyo ba itong kantang I Will Go? Sino po nakasaulo? Wala. Alam nyo ba kung saan ito galing? I will go. Bakit mayroon tayong kantang I will go? Sa Isaiah, pero mission ng ating church. Okay, ganito po yun. Yung kinakanta po niyong I will go, actually may dalawang version yan. Isa maiksi, isa yung mahaba. Ang I will go po ay nagkaroon tayo ng kanta kasi yun po ang theme ng ating simbahan for these 5 years. Saan po nanggaling yan? At from and to. Every 5 years, mayroon po tayong General Conference Session. Diba? Pag session yan, magkaroon po ng theme. So, ang theme natin from 2020 hanggang 2025 ay I will go. Kaya nga po, dahil mayroong theme tayo na I will go, lagyan na rin ng kanta. Yun po ang kinakanta nyo. But, do you really understand sa kanta na yan? Why? Kasi pwede po talaga kayong kakanta at memorize yung kanta na yan without understanding it very well. Pwede naman kayong makakanta dyan habang kayong naghuhugas at naliligo. Di ba?
Pwede din tayong kakanta ng kanta ng church hymnal dito sa loob, kahit na-memorize natin, pero hindi natin nilagay sa ating isipan. Example, anong kanta? English na kanta, church hymnal. Example lang, example. All the way. O sige, ganito po tayo kumanta ha. All the way. Church hymnal. Minsan walang church hymnal. Sa ano na lang. Okay, ganito na lang. All the way, my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt the tender mercy? What your life has been my guide. Even if it's to my comfort, dear my faith in me to dwell. For I know what I've been told. These are I know. Relate ba? Sana all. Di ba? You can sing a song without giving the importance of that song. So we could be singing, I will go from 2020, 2025, magkaroon ng another session, we will forget I will go. Ang ating tatalakayan ngayon is not I will go. Plural mga kapatid, not we will go, but let us go. Ano po ang ating title ngayon? Let us go. Now, ano ang pagkakaiba ng we will go at let us go? Ang subtitle nitong let us go ay why sit here until we die? Again, ang ating title ay let us go. Ang ating subtitle is why sit here until we die? Uy, nakakamatay pala mga kapatid. Ang palaging nakaupo lang dyan ay sabihin, ay dito sa ating tatalakayan ngayon. Dito. Nakakamatay pala. Okay. So, anong pagkakaiba? Ng we will go at saka let us go. My cellphone. Anong pagkakaiba? Mga older ones. Mga super kahit pangitin, super old. Super ano ba ha? Youth, super adult. Ano ba kaiba? Nang we will go at saka let us go. Nagyayaya. Saan po nag-aakit nun? Let us go. Ang we will go, pupunta ng kusa. ha? Pupunta ng kusa. Planning. Okay. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, let us pray. Heavenly Father, we would like to give thanks to you and we ask you for two things. Will you please give us the Holy Spirit as you have promised through the name of Jesus Christ so that we will understand the message this morning. And also, Lord, will you please continue to send us the air and the wind that we need? Because there is no shades right here and the sun is very hot and we are all sweating, oh God. Will you please give us the sweet and the beautiful wind that we need for this time. In Jesus' name, Amen. So, ang go mga kapatid, ang go, anong ibig sabihin ng go? Dito tayo. Ang go ay to move or travel somewhere in order to do something. So, ang go is a movement. Okay? Movement. Ano nga po yung subtitle natin ngayon? Let us go. No. Yun po ang title. Ang subtitle. Hindi po. We will go. Hindi po yan. Why sit here until we die? So, ang go is not a stagnant position. It's a movement. So, ang go is to move or travel somewhere in order to do something. Ang
let us go is an imperative sentence. What is imperative? Ang imperative sentence ay imperative. Ang imperative means of vital importance. Hindi pwede talaga itong mawala. Importante. Crucial. Essential, needed, and or urgent. Anong urgent sa Tagalog? Madalian. So kung magpapadala ka ng isang importanteng document, ay gagamit ka ng LBC. DHL. Okay? Ha? Okay. Basta, okay. So yun. Kasi may urgency. Now, so ang let us go na word ay talagang imperative sentence, meaning napaka-importante that you have to do. Okay? Why? Because inherent in the word go is the idea that if the intended action is not carried right away, something terrible, something tragic, and something ominous will happen. Meaning, mga kapatid, itong let us go, kung hindi ito gagawin ngayon, something will happen sa inyo. May masamang mangyari. Okay? Because this is an important thing that you should do now. Ang we will go, mga kapatid, planning pa lang yan. Future. Okay? Nagets nyo na? We will go ay plano pa lang. We will go pwede 5 minutes after. Pwede ngayong hapon. Ay, umulan. Bukas na lang. We will go. Ang let us go, mga kapatid, kahit uulan, ay, we will go. Let us go. Why? Because if we will not cross that river, na mas okay pa, dahil mayroong ulan, mahirapan na tayong makakross sa river. Now, let us go. Not we will go. Okay? So, itong text na nabasa natin kanina, dito po tayo makakuha ng ating lesson. Actually, itong ating lesson, ang istorya na to ay nanggaling pa sa 2 Kings chapter 6. Now, ang 2 Kings chapter 6 ay may istorya dyan, istorya about sa Jerusalem. Ang Jerusalem, mga kapatid, mayroon siyang old town. 2 beses pa ako nakapunta sa Jerusalem, sa Israel, at sa unang pagpunta ko doon sa Jerusalem, inikot ko yung buong old town, labas. Kasi ang bala ko, pipicturan ko ang lahat ng mga pintuan ng old town. So, siguro mga 30-45 minutes natapos ko na yun. Binilisan ko lang. Now, nung kapanahonan na yun, nagkaroon ng malaking tagutom. Dahil, ano yung Tagalog ng siege? Siege? Kinubkob? Napaikutan? Kinubkob? Okay. Kagaya sa nangyari sa Gaza Strip ngayon. Okay? Ang sa Gaza Strip, mga kapatid, Gaza Strip, walang pagkain na lalabas, walang mga tao na walang pagkain na papasok, walang kuryente, walang anuman, at nagkaroon ng malaking tagutom doon. Ito po yung nangyari sa chapter 6. Alam nyo ba, dahil sa matinding tagutom, ang nangyari po sa Samaria, ang nangyari po sa Samaria ay wala nang makain. Kumain na sila ng mga unclean foods. Ano po yung mga unclean foods? Wala pong baboy doon. Okay? Pwede mayroon. Pero ang donkey, kabayo, camel, kinakain nila. At dahil wala ng mga hayop, kumakain na rin sila ng dumi. Processed food. Dumi, mga kapatid. So, yung kahapon, sa inyong survival, mga young people,
kung kayo'y gutom na at uhaw na, pero hindi pa kayo nakakain ng dumi, ay wala pang starvation noon. Oo. Kasi dito matindi. Matindi. Dahil sa walang pagkain, pati ang dumi ng hayop, ang dumi ng ibon, binibenta. Iwan ko lang kung anong klaseng pagkaluto noon. Siguro masarap, fried. Pero kinakain nila. At napakatindi mga kaibigan. Kasi dahil sa pagkupkup at kanilang kaaway, ay naisipan nilang patayin ang kanilang mga anak. Para kainin lang. Iwan ko lang kung sino ang gusto sa mga organs na yun. Yun katindi. Yun katindi. Dito, mga kapatid, na nakikita natin, ito yung istorya sa chapter 7, verse 3. Ito. Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate. May mga 4 na kitongin. Nasaan? Sa labas ng gate. Bakit? Gate ng Old City, ha? Old Jerusalem. Bakit nasa labas sila? Kitongin. Bakit? Ano ba ang reason? Ha? Mga kapatid. Yun pong ginawa nung ating, yung nagka-COVID, di ba? I-isolate sila. Okay? I-isolate sila. So, nagkaroon ng isolation. Nasa labas sila. Okay. At sinabi dito, why? Okay. And they said to one another, ay, ito yung mga intelihente na mga tao, pero kitungin. Okay? Kitungin. So, nagkaroon sila ng board meeting. So, nakaupo sila. Ang sabi nila sa isa't isa, why are we sitting here until we die? So, intelihente, itong 4, pero kitungin, na to sit down continuously, without moving, we will die. Okay? Nagets niyo? So, ito ang kanilang namitingan. At mayroon silang mga options sa kanilang pagmi-meeting. Ano ang meeting nila? If we say, we will enter the city, yung sa Jerusalem, the famine, okay, is in the city, and we shall die there. Oy, sabi nila, kung tayo manatili dito, we will die. Kung tayo pupunta, babalik doon sa city, ay mamatay din tayo. Kasi wala lang pagkain doon. Kumakain na kasi ng dumi doon eh. Wala. At sabi nila, and if we sit here, pinaulit nila nga, if we sit here, we will die. So, ang kanilang option, isa na lang. Now, therefore, come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. And if they kill us, we shall only die. No. Ilan pong options ang kanilang napagmitingan? 3. Ano po ang una? If they sit here, upo lang, patay. Pagbabalik doon sa city, patay. Pag move forward going to the Syrian camp, 2 options. Okay? Unang 2 option nila, patay. Sa pangatlong option, may 2 options. Kung kayo mga kapatid, nandoon tayo ngayon, sakali lang, kung nandoon tayo at tayo lahat ay mga kitungin, at nagkaroon tayo ng board meeting, alin pong options ang ating pipiliin? Ang pangatlo. Bakit? Kasi kung papatayin tayo, may chance, okay? May chance. Meaning, sa una, to sit down, patay. Pag babalik, sa city, patay. Pero pag move forward, mayroong 2 options. Mamatay na naman tayo, pero pwede tayong mabuhay if they want us to live. So itong mga intelihenteng mga kitungin,
they decided to move. Now, I'm going to read, but please be reminded of this one word. And they arose at twilight. Ano itong ibig sabihin? Anong sa Tagalog ang twilight? Twilight? Ano itong ano? Ano ang Twilight. Yun. Okay. Taga. Ang bukang liwayway ay umagana. Ang twilight ay paggabi. Yung takip silim. Okay, takip silim. Now, palubog ang araw, pa-sunset na. Okay, so, please keep in mind itong word na takip silim. Twilight. Okay? Kailan sila umalis? Twilight. To go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. Nasorpresa sila. Kasi wala nang mga tao doon. Wala nang kanilang mga kalaban na iniisip nila magkaroon ng dalawa silang options. Pwede tayong mabuhay kung gusto nilang buhayin tayo, kahit tagaluto lang tayo at tagahugas ng pinggan, okay lang. Basta makakain tayo. Pagdating nila doon, wala na yung mga kaibigan. Wala na yung mga kaaway nila. Okay? Bakit naman po? Bakit po? Ano po reason? Dito sa verse 6. Babasahin natin, ha? Ano nga po yung isang word na pinapaano ko sa inyo? Twilight. Takip silim. Okay. For the Lord has caused the army of the Syrians to hear the noise of the chariots and the noise of the horses, the noise of a great army. So they said to one another, Look, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us. Okay? Therefore, they arose and fled at twilight. Takip silim. Kailan umalis ang apat na kitongin? Twilight, takip silim. Kailan nagsilak, tumakas. Kailan tumakas ang kanilang mga kaaway? Twilight. Ano pong ibig sabihin nito? Meaning, mga kababayan, mga kaibigan, sa church ni Pastor Dave, district ni Pastor Dave, if you start moving, God will do something. Okay? If you continue sitting down in your church, you will spiritually die. And if you go back to the city, what is going back to the city? Meaning, if you want to go back to your old life, if you want to go back 10 years ago, nung hindi nyo pa kilala si Kristo, or ayaw nyo na sa pangangaral ni Kristo at gusto mo lang bumalik, mag-backslide, you will spiritually die. But if you continue trusting in the Lord, you have two options. But I'm going to tell you that God will give you the best option. Because when you start moving, God will do something. So friends, itong mga apat na kitongin, they started walking sa takip silim. Noong panahon na yun, ang kanilang mga kaaway, hindi ko na ibang word. Lumikas. Naglikasan, tama yan? Lumikasan. Yan. Ang hirap ng Tagalog nito.
Humayo. Humayo. Sila, hindi po humayo. Kasi bakit dito? Kasi bakit po? Ang apat na kitungin, let us go. Pero ang sabi po dito, sa mga kaaway nila, not let us go. They fled. Tumakas. Iba po ang let us go at tumakas. Let us play. Because ang let us go is a positive. Standing in Christ, we will go. Let us go. Ang mga kaaway nila, no, we cannot stand against them. Takas na tayo. Because of fear. Retrieve. Okay? Because of fear. Iba po. Okay? Iba po. Now, pagdating nila doon, mga kaibigan, ang nakikita nila, ang dami-daming pagkain. Siguro sila nakita nila ang lutong bahay. Bakit mayroong nagluto doon hapon pa ng tofu at hindi nila nakain sa gabi. Siguro may mga vegetarian doon, kinain nila. Nakita nila. So, itong apat na kitungin, mga kapatid, sa harap nila ang malaking banquet. Iruin nyo yan. Ang daming nilang mga kaaway, apat itong mga kitungin na pumunta doon at nakita nila ang dami-daming treasures. So, iisipin nyo, sinabi dito, and they started, dito, sana yun. Okay? And when the sleepers came to the outskirts of the camp, they went into one tent and ate and drank. Yun. Hindi ko alam kung anong kinakain nila, pero alam natin na ito ay siguro ay mga vegetarian at mga Hudyo. Okay? So siguro ang sarap ng pagkain nila. Okay? And then they drank. Ewan ko lang kung ano ininom nila. Basta uminom. Basta marami ang kanilang ininom. At dito sinabi nila, and carried from it silver and gold and clothing. Wow. Makikita ninyo na itong mga apat na kitungin ay super kitungin. Oh. Talagang super intelihente. Kasi kinain na lang yung mga nakikita nila ng pagkain. Inunom na lang lahat ng inumin doon. At hindi pa, mga kapatid, inuha pa nila yung, binitbit pa nila yung lahat na mabitbit nila. Silver, ginto, ano pa? Oh, gold, mga clothing, magaganda. Okay? At sa panahon nito, mga kapatid, dumating na. Ngayong hapon na lang kayo. Dito, mga kapatid, sa panahon nito, ito ay nangyari gabi na. Di ba? Gabi na. Okay, gabi na ito nangyari. Kasi umalis sila ng Takip Silim, nangyari ito gabi. Siguro alas 12, siguro alauna, alas 2, alas 3. Hakot sila ng pagkain at mga clothing, mga ginto. Ano ba yan? Pilak. Yan naman sinasabi doon. Okay? Pero, ito yung nabasa ni Pastor Judel. Okay? And they said to one another, we are not doing right. This day is a day of good news, and we remain silent. Bakit nila naisipang sabihin ito sa isa't isa? We are not doing right. Bakit? Busog na busog sila. At marami pang kakainin. At marami pang dadalhin at bibipitin at itago. We are not doing right because this day is the day of good news, but we keep on silent. At sinabi nila, ito na naman, if we wait until morning, okay? Meaning, if we continue staying here, okay? If we continue staying here until morning, mayroon ng araw,
something will happen to us. Nagets niyo mga kapatid? Nung wala silang pagkain, nung doon sila nakaupo sa labas ng cities sa Jerusalem, hindi Jerusalem, sa gate ng Samaria, ang sabi nila, why sit here until we die? Nung nandoon na sila sa camp ng Syrian, at busog na sila, at marami na ang kinilan ako, siguro naging milyonaryo yun sila. Naging milyonaryo. So sabi nila, ay, if we stay here, at kain ng kain, at tago ng tago sa mga dapat nating itago, something will happen to us. Kaya nga sabi na, therefore, okay, now therefore, let us go and tell the king's house. Ano ang lesson natin mga kapatid? Iba, sabi sa atin, sa ating simbahan, na tayo ang true church. Mayroon tayong Ellen G. White. Mayroon tayong 28 fundamental beliefs. Tayo ang nakakilala sa Biblia at tayo ang malapit, okay, sa katotohanan. Tayo ang may katotohanan, but we remain silent. Because we don't want to go. We don't want to go. Itong apat na kitungin, ang sabi nila, if we stay here until morning, some punishment will come. So mga young people, sinasabi natin sa lahat na tayo ay may katotohanan. Sinasabi natin na tayo ay mayroong maraming understanding sa Biblia. But we keep on remaining silent. We don't want to go. Kaya nga mga kapatid, hindi natin naintindihan itong kanta na I will go. Hindi natin binigyan ng pansin itong I will go. So, hindi ko alam kung ilan pang I will go ang kakantahin natin. Baka sa next section, let us go na, hindi pa natin alam at ayaw talaga natin. But we keep on saying na tayo ang tunay na iglesia. But we keep silent. So, if you remain silent because you don't want to go, something will happen to you. And that's something, you will be spiritually dead. Mayroon pang isang lesson mga kapatid. Kasi, si Elisha, nung sinabi niya doon sa bayan, mayroong isang officer doon. Ang sabi ng isang officer sa 7:2, sabi na, so an officer, 2 Kings 7:2, so an officer on whose hand the king leaned answered the man of God, si Elisha, and said, look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? So, nung binanggit ni Elisha, bukas, magkaroon ng maraming pagkain at magkaroon ng maraming abundansa. Okay? Kasaganahan. Itong officer na to, okay, officer, na sabihin natin kasama sa hari, sinabi niya, ay kahit buksan pa ng Panginoon ng langit, mangyayari kaya ito? So ang reply ni Elisha, sinabi dito sa verse 2 pa rin, and he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Bakit po, mga kapatid? Bakit po hindi matikman? Sinabi ni Elisha sa officer na, yes, you will see it, you will know it, but you will not eat of it. Why? Kasi ang officer na to ay mamamatay pala siya. Sa verse 7, sa chapter 7, 3 beses itong inulit. Ito yung sinabi ni Elisha sa verse 2, na yes, you will see it, but you will not eat of it because you will die. Kaya nga sa verse 17,
sinabi nito, now the king had appointed the officer on whose hand he leaned to have charge of the gate. But the people trampled him in the gate, and he died, just as the man of God had said, who spoke when the king came to him. Friends, sa Biblia, kung ang tatlong bagay pinaulit-ulit, mayroong significant yan, mayroong emphasis. Tayo ngayon, dahil napaka-super na natin, pag mayroon tayong isang word na i-emphasis, i-underline natin yan. Palalakihin natin yan. At ibobold pa natin yan. At lagyan pa ng maraming kulay. O bilugin. O i-check. Yun po ang pag-emphasize natin sa isang sentence, sa isang idea. Pero dito sa Biblia, ipaulit-ulit po. So ang una sa verse 2, ang pangalawa sa verse 17, at ang pangatlo sa 20. Ito'y tinapos, mga kapatid. Ang chapter 7, tinapos ng kamatayan. Mayroong reason po. Why the officer died. One reason. Because he didn't move. Because he didn't go. If you don't go, you will die. And because, ang reason, mga kapatid, na hindi umalis ang officer, because of unbelief. So, ang lesson natin, mga young people, again, if you continue staying here, you will spiritually die. If you go back to your old ways, not believing the Lord anymore, because you have already backslided, you will die. But if you move forward, trusting in the Lord, trusting in Jesus Christ, that He is going to save you and give you one more life, one more day, 2 more days in your life, God can do it. God can do it. If you move, God will do something. If you do not move, you will die. God cannot do something. So you choose. You choose. Will you be like the 4 lepers? Oh, friends, 4 lepers. Di ba tayo lahat mga kitongin din? Di ba tayo lahat makasalanan din? Di ba? Di ba? Tayo lahat makasalanan. Problematic. Yes. Wala pong anghel sa atin dito. Walang anghel, mga kapatid. This is the reason why ginamit itong 4 na kitungin. So you choose. Do you want to become an officer? Like the officer? Na because of unbelief, continued in the place where he was, and he died. But itong 4 lepers, they have decided, go, move forward, even though they know that they will die, but there is an option to live. And when you start moving, believing that Christ is with you, then God can do something. Mas matindi pa ang gagawin ng Panginoon sa mga araw na to. Why? Because Christ is coming soon. So friends, this is our message for this morning. Thank you very much. Sana po naintindihan nyo ang ating mensahe ngayon. God bless us all.